ako nakapag-vlog mga kalalabs. It's already 3:43. Ngayon lang talaga ako nakapag-start mag-vlog. Ang dami kong ginawa kanina eh. Lumabas ako, nag-walking, and then after that, nag-grocery din. Kasi bumili ako ng mga ingredients para sa lulutuin kong dinner for tonight. Sobrang dali lang nung ating lulutuin. Kamusta kayo mga kalalabs? Mag-roasted lang ako ng zucchini, red onions, and then yam. And then gagawa din ako ng pasta. Yung pasta natin ay, ang tawag ko dito ay tamad recipe pasta. Kasi bumili ako ng ito, yung tomato basil na marinara sauce. And okay yung ingredients dito. Kaysa bumili ako ng basil, ng tomato, canned tomato, ng tomato sauce. And then, alam mo yun, mas mapapamahal ako. So, ito na lang yung binili ko. And yung ingredients naman ito is napakaganda. So, yung ingredients niya lang din is tomatoes, and then, ano ba yung ingay ng truck? Alam niyo, sa totoo lang, alam nila na nagbablog ako kasi tatiming talaga sila. Tapos, meron siyang tomato, basil, oregano, sea salt, and garlic. So, okay na to. Tamad version to ng aking, marinara pasta. Pag, alam niyo yun, parang gusto ko madalian lang. Yung hindi mo na kailangan na pakuluan ng matagal. So, yan yung binili ko. Okay. First is, hugasan ko lang tong zucchini natin. Para to. Madali ang luto na lang. Kasi maya-maya, andito na lang si Papa Dave. And gusto ko pag umuwi yun, meron na akong nalutong pagkain. Okay, zucchini, cut natin yan ng pag ganyan. And then, slicing ko siya ng ganyan. Lalagyan ko lang to ng salt, black pepper, olive oil. And then, yung Italian seasoning. Italian ba seasoning ba ang tawag niya? Yeah, Italian seasoning. Meron siyang, iba't ibang herb. Nakikita nyo ba yung ini-slice ko? Parang hindi. I-slice ko lang naman to. Alam nyo ba, lakas ng bagyo sa Pilipinas kahapon. Kinakabahan si Edinil kahapon. Hindi ko na sila makontak ngayon. Kasi nga, wala silang kuryente. Medyo matatagalan bago sila magkaroon ng electricity and then wifi. Kasi nga, dami daw natumbang mga poste, mga puno, ganyan. Buti na lang, nakapag-update yung kapatid kong bunso kasi punta siya ng Alaminos. Sobrang grabe yung nangyari din sa Alaminos. Ang daming nasira. And sa amin naman, hindi naman kami nabaha, pero ang dami natumbang puno. May mga nasira din doon sa amin. Nasira yung pangalan nito. Yung aming tangke ng tubig, nasira siya. So, papagawa na lang pag nagkaroon na ng kuryente. Buti nga, yun lang yung nangyari. Maglalagay lang ako ng mga videos dito na sinend sa akin ng aking kapatid. Sobrang talaga, salanta talaga ng bagyo kahapon. Hindi ko nga alam kung wala ng bagyo ngayon. Or kung ano man yung nangyayari, umuulan pa ba, humahangin pa ba doon sa amin. Kung lalabas si Junior, mamaya, doon ko malalaman kung okay na ba sila. Kaya ingat-ingat, and then laging maghanda. Sabi ko kay Edinil, ay maghanda na kayo ngayon. Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari. Naghanda sila ng maraming tubig, ganyan. Ay. Sana ay okay lang din kayo mga kalalabs. Alam ko marami na salanta ng bagyo, nawalan ng bahay. Nilipad yung mga bubong, ganyan. Iba na talaga yung nangyayari ngayon sa kalikasan. Grabe na talaga. Kaya dapat alagaan na natin yung ating kalikasan. Huwag tayo masyadong magputol ng puno. Doon sa amin, alam nyo, kung nanonood kayo ng vlog ko, alam nyo na maraming puno na nakapaligid sa amin. Sa totoo lang, ayaw namin magputol ng puno. Nagbabawas lang kami ng mga tangkay-tangkay niya, ganun. Kasi nga, nakakatulong din yung puno sa sa pag-avoid sa baha.
Tapos sariwang hangin, di ba? Kaya tayong huwag nating pangalan nito. I-take advantage yung kalikasan kasi bumabawi na talaga siya. Grabe. Tatapusin ko lang po. Mapapaiyak na naman ako dahil dito sa onion na to. Ano kayang oras uuwi yun si Papa dito? Sometimes maaga siya. Kasi today is Friday. Hindi ko alam kung busy ba yun sa office. Saan sa matabi? My gosh. Okay. Ay. Naiiyak din ba kayo pag nag-slice kayo ng onion? Sabi sa akin nung bata ako, pag nag-i-slice ka daw ng onion at naluluha ka, hindi mo daw magiging kasundo yung biyanan mo. Parang ganun. Totoo ba yun? Kasi yun yung, nung lumalaki ako, yun yung parang naalala ko na sinasabi sa akin na pag daw, nag-slice ka ng onion at naiiyak-iyak ka, naluluha-luha ka, means to say, hindi mo daw magkakasundo yung biyanan mo. Totoo ba yan? Chismis na yan. Comment down below. Ayan. Ang sakit sa mata. Di. Iyak-iyak tayo dito. Naiiyak na mi. Ay. Bukas yata, mga kalalabs, mag-hike kami. Punta kami ng Mount Seymour. Tama ba yung pronunciation ko? Mount Seymour. Medyo mataas yon. And sinabihan ko na yan si Papa Dib na kung gusto mo mag-hike, parang awa mo na, maaga. Ayoko ng alas 12 ng tanghali sa kalalarga. At mainit. Hindi siya kaaya-aya na gawin. So, mas okay maaga para malamig ang simoy ng hangin. Eh, ang hilig-hilig pa naman din yung maglakad ng kahit tirik na tirik yung araw. Ay, Diyos me. Grabe siya. Para siyang walang pakiramdam sa sakit ng sakit ng araw. Sakit ng araw. Wala siyang pakiramdam na masunburn. Na mahapdi kaya sa balat pag masyadong mainit. Ayan. Okay. So, unahin ko munang i-roasted. Saglit lang naman to. Siguro, hindi ko alam kung ilang minuto. Mga 30 minutes or more. Depende. Much better na hindi masyadong lutong-luto para meron ka pang, alam mo yun, yung hindi siya malambot na sobra. Para may nangunguya ka pa na crunchiness ng gulay tsaka onion. Okay, hugas ako ng kamay. Okay. Olive oil. Ito yung gamit naming olive oil. And then, we are going to add black pepper. Napili ko tong mga to sa Costco. Itong mga ginagamit ko kasi much better sa Costco. And then, lagay tayo ng salt. Tingnan nyo naman yung container ng salt ko. Tupperware. Yun lang yun. Diba? Ayun, nakita kong Tapos, meron tayong, ito yung sinasabi ko, Italian seasoning. Ayan. Lalagay lang ako. Ayan. Gawin ko dito is, hahaluin ko siya para mix yung nilagay nating mga anik-anik. Maganda rin tong ilagay sa ating pasta na gagawin para hindi lang siya yung sauce at saka chicken. Ground chicken pala yung gagamitin ko dito sa ating pasta. Ayan. Okay. Let's cook this.
So, next naman na lulutuin natin is yung ano natin, sauce para sa ating pasta. Lagay lang ako ng olive oil, kunti lang. Gigisa ko lang yung ano, ground chicken. So, add tayo ng onion. And then, ito na yung natira kong garlic ko. Liit-liit. That's okay. Kasi yung sauce naman na gagamitin ko, meron na siyang ano, garlic. Kaya okay lang. Gusto ko lang kasi talagang igisa yung ating chicken. Dinner time, mga kalalabs! Luto na ang ating pasta. Napakadali. Alam nyo, bilhin nyo yung ano, kung dito kayo sa Canada, yung nabili ko na naka-jar na ano, sauce. Bilhin nyo sa ano, sa Urban Fare. Masarap siya. Ayan siya, oo. Yung ating pasta. Prepare ko lang para kay Papa Dave. Sabi niya gusto niya din ng zucchini with onions. Do you want cheese? Or no? Huh? No? Let's put a little bit. Just a little. Are you sure? Uh-huh. Parang madami yung pasta. But anyway. Okay, let's add a little bit like that. Parang madami yata yung nilagay ko na. Powerful yung ano, parmesan cheese na nabili ko. Just a little bit. It's Here. not Parmesan cheese. What is it? No, it's a parmesan cheese. Asiago, I can read it. Oh, is it not the same? Parmesan is Parmesan, Asiago is Asiago. That's why I was like thinking, why is it so powerful? Do you smell it? Do you think it goes to the... Hindi ko nabasa to. Because they call the Parmesan cheese as well. They call it what is it? Asiago Parmesan? Or there's something else you call it? No. No? But you know what? It's still good. Anyway. Akala ko kanina, parmesan yung nabili ko. Hindi pala. Ito siya, oh. Ayan. Basta cheese na yan. Yan na yun. Okay, kain po tayo, mga kalalabs. Ang sarap yung naluto kong ano, zucchini. And then onion. It's really good. Ayan. Kain po, kain tayo. Pinagpapawisan ako. Ang init dito sa loob ng kondo dahil nga din nagluluto ako. Habang nagluluto ako, naka-on din yung dryer. Kaya, ayun. Mainit. You wanna talk to Kalalabs? Let's say hi, Kalalabs. Hello, Kalalabs! Say hi! Hello po! Mabuntot po ako ngayon. Lalabas kami ni Papa Dave. Mag-walking lang kami. It's already 5:48. Si Ube, pag summer, sobrang mabuhok siya. Yung balahibo niya parang, alam mo yung sobrang kapal. Tapos, nag-ano siya. Ang pangalan dito yung nagpapalit yata or something like that. Right away? Are you? Luma na tong itong pangalan nito yung scratch niya pa. Ayoko pa siyang itapon kasi ito siya pinapakita. Let's show them your scratching, the old one. Kasi kakabili lang namin ito, itong isang to. Ito yung luma niya, tinayo. Should we buy you a new one, Ube? But this one is just, it's a bad quality. Gustong gusto niya dito itong yung ito yung parang brush na itim. Yan yung gustong gusto niya. Drink your tea right away because it's not it's gonna get cold and it's not good. Huh? Yeah? Yeah? Huh?
Opo. Kiss, kiss. Kiss, kiss naman yan. Kinikiss ako nito eh. Kiss, kiss naman yung bubo na yon. Ay, ang kapal ng hair mo, ube. Nakikita nyo ba sa camera? Yung parang ano siya. Tapos yung puwet niya, ginaganyan niya sa mukha ko. Buti sana kung mabango yung puwet mo, be. Hindi naman. Bakit kaya yung mga pusa, no? Babae si Ube. And it's just that, like her butt, she's always like doing that. What? I'll show you my butt. Ikaw talaga, Ubs. Hindi ko pa rin makontak sila Idinil. Parang ito yung long time na lagi kasi kami itong nagchat ni Idinil eh. Ayun, hindi, wala talaga. Wala pa yata silang kuryente. Hindi ko rin siya matawagan kasi walang signal doon sa amin. Try ko ang tawagan, baka meron na. Wala. The number you have dialed is currently unattended. Please try to call later. Yes, yes. Ang lamig ng simoy ng hangin. Ang gandang maglakad-lakad kasi nga, siya, malamig. Hindi siya mainit. Kapatid, luko-luko to. Nasa ko siya. Sa may gilid ko siya. Lang, para makita nyo. Ayan siya. Magsha-shower na sana ako mga kalalabs. Pero bago ako mag-shower, mag-end na muna ako ng vlog. So, naglakad lang kami ni Papa Dave, galing dito sa bahay hanggang sa Granville Island din pabalik. So, inikot lang namin. Kailangan talaga meron kaming walking time after ng mga gawain namin the whole day. Para meron tayong konting exercise ba. Anyway, meron palang concert ng SB19. May nag-comment kasi sa isa kong vlog, sabi niya, Mami, manonood ka ba ng concert ng SB19? Hindi ko alam na may concert pala sila ulit dito sa Vancouver. And yung nila, yung pagko-concertan nila is malapit lang dito sa bahay. Sayang! Nag-check ako ng ticket nila and they have 4 available tickets and then worth 476 Canadian dollars. So medyo hindi ko na carry bills mag-spend ng ganyang pera. Syempre pag manonood ako ng concert nila, sasama ko si Nicole, 'di ba? So less than 1,000 Canadian dollars 'yon. And then aalis pa kami next week, magbabakasyon kami. So, sabi ko, next time na lang. Nakapanood naman na ako ng kanilang concert before. Nung unang-una nilang punta dito sa Vancouver. Nakapanood kami ni Nicole. And yung ticket namin nasa 200 plus Canadian dollars yata. Nakalimutan ko na kung magkano yun. Nanood kami. And sobrang galing talaga nila. Worth it. Yung ibabayad nyo sa kahit gaano kamahal yung ticket na yan. Worth it kasi magaling talaga sila. And then I am super happy na nakita ko sila sa personal. Even though hindi naman masyadong malapit. Pero malapit na rin. Alam niyo yun yung inupuan namin. And hindi ko alam kung sino yung pinaka-bet nyo sa kanilang lahat. Pero ako talaga, si Stella din si Pablo. Pero si Pablo talaga, ang gwapo-gwapo niya sa personal. Siya talaga yung pinaka-bet na bet ko sa yung mukha niya, yung mga mata niya, nangungusap. Hindi ko alam kung sino yung bet niya sa kanila, pero talagang si Pablo talaga, ang gwapo niya sa personal. Iba yung itsura niya sa camera. Sa totoo lang. Sa personal, parang, wow, grabe yung gwapo niya. Kakaiba. Kaiba talaga yung gwapo nun. But anyway, sa mga taga Vancouver na manonood ng concert nila, enjoy. And hoping na makita ko yung mga videos sa TikTok. Kasi madalas naman na pinupost yung mga concert ng SB9 pag may nanonood. Sa TikTok nila nilalagay. Sa manonood na lang ako. Isa-search ko na lang kung sino yung mga nanonood. I'm happy for all of you na nakanood ng second concert nila dito sa Vancouver. So, ayun na yung vlog natin for today, mga kalalabs. And sana ay na-enjoy nyo and ingat-ingat po ulit kayo kasi hindi pa natin alam kung hanggang kailan yung mga bagyo-bagyo sa Pinas as well. Kasi nag-charge yung kapatid ko sa city kanina kaya nakapag-update siya sa akin. Sabi ko, kailan ba kayo magkakailaw? Hindi ko nakaka-chat si Idinel kaya sabi niya mayroon namang pasulpot-sulpot na na signal pero wala talagang kuryente kaya palobat na rin daw silang lahat. Kaya nag-charge si Junior sa city ng phone niya and naka-chat ko siya. So,
Hindi na ako nag-aalala, okay naman silang lahat. Ipapaayos ko na lang yung dapat ipaayos, yung mga nasira. Kasi yung, hindi lang pala yung tangke ng tubig yung nasira, pati yung, yung sa dirty kitchen namin, yung pintuan. Mali talaga yung nun, screen door kasi yung nilagay namin na pintuan dun sa dirty kitchen namin. And then, pumapasok yung tubig. So, pag sabihin ko kay Edinel, titignan ko pag uli, yung parang i-video niya yung bahay, tapos titignan ko kung ano yung dapat ipaayos doon sa dirty kitchen. Kasi nga, nakakapasok daw yung tubig. Especially ngayon na bagyo season, di ba? And kailangan natin talagang comfortable na lugar na dapat nating, alam mo yun, yung parang pangalan nito, na tinitirhan, kailangan safe parate kasi alam naman natin ang bagyo sa Pilipinas, laging malakas. So, buti na lang, tong bagyo na sobrang lakas is hindi naman kami masyadong naapektuhan. Okay naman sila, Papa. Yun yung mahalaga. But, nakakalungkot nga lang yung ibang mga kababayan natin. May mga namatay din, ayan, mga nalunod sa baha, and then mga nawalan ng bahay. So, let's pray na makaahon lahat ng mga nasalanta ng bagyo. Sana hindi na masyadong umulan para bumaba na yung baha at makabalik na tayo sa normal nating buhay dyan sa Pilipinas. So, ayun lang po yung vlog. Thank you all for watching. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring niyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye!